Ayan po mga kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po? May mga namumuong intriga po ito ha. Dito ho sa post po ni ah, retired General Orlando De Leon po no, ng the Philippine Marines. Ano? Posted 20 hours ago sa kanyang Facebook account. Okay? Ito po'y patungkol pa rin doon ho sa nalalapit pong inauguration po mga kabida ni US President-elect Donald Trump. Ano po? No? Kung saan naging usap-usapan po dito sa Pilipinas itong hindi po pag-imbita ni Trump kay Pangulong Marcos. Okay? Now, sa kanyang post po, no, binanggit po dito ni General De Leon yung pag-imbita po ni Trump kay Xi Jinping sa halip po kay Marcos. Okay, babasahin ko lang po ha. When the US considers you as the most important ally but invites your enemy instead. Okay? Now, kung i-interpret mo yung kanyang post, kung babasahin mo na hindi ka mag-iisip, hindi mo lawakan yung pag-iisip mo, yung magagalit ka talaga ho dito mga kabida, no? Okay? May insulto ka sa ginawa ho ni Trump. Kasi unang-una, dito ho sa sinabi po ni General De Leon, ang Pilipinas po ay kinonsidera po ng US na most important and significant ally po dito ho sa Asia-Pacific region. Ano? Kasi in terms of location, strategic kasi yung location po ng Pilipinas, ano, mga kabida. Kaya yun, kinonsidera po tayo na most important and significant ally po. Pero dahil ho dito sa most significant and important ally, dapat may special treatment po tayo, no? 'Di ba, mga kabida? 'Yun yung kumbaga protocol, 'di ba? Pero ang ginawa po ni Trump, initsapuere po daw itong si Marcos. Sa halip, ang inimbita yung kalaban ni Marcos sa agawan po ng West Philippine Sea na si Xi Jinping. Although hindi sila magkalaban personally, no? Yung dalawang bansa lang talaga yung naglalaban o nag-aaway po dito ko sa claims, no? Sa West Philippine Sea po mga kabida. Pero ganun na rin, no? Ganun na rin po mga kabida, no? Parang may malalim na kasi na pinag-ugatan dito eh, no? Yung sugat po malalim na po eh, no? May mga nasaktan na pong mga personnel po ng Pilipinas, no? Yung mga Navy personnel po natin, nasaktan dahil ho sa ginawa hong pambubuli po ng mga Chinese, no? Chinese Coast Guards at saka military men, no, 'di ba? So malalim na po. So makukonsider na rin na kalaban po natin yung China, no? Mga kabida. So bakit daw inimbita ito pong si Xi Jinping na kalaban po ni Marcos? 'Di ba? May balita po dahil ho dito nasaktan daw itong si PBBM no? Nasasaktan daw itong si Pangulong Marcos Parang na-insulto daw si Pangulong Marcos dito sa ginawa ni Trump, no? Anyway, speculation lang man 'yun, no? Bali-balita lang 'yun. Pwedeng totoo, pwedeng hindi, no? Mga kabida. Pero dito ko sa post po ni General De Leon, okay? Para lang po sa akin kasi nilawakan ko kasi yung pag-iisip ko, no? Kumbaga, binigyan ko po ng benefit of the doubt po itong si Trump, mga kabida, no? Kasi hindi ho natin alam kung ano talaga yung rason. Anong rason kung bakit hindi inimbita si Marcos? Bakit si Xi Jinping yung inimbita, no? Nag-imbita na ito ng mga world leaders, no? Pero hindi ho kasali doon ho si Marcos, no? Sa pagre-research ko kasi, ganito yon, kumbaga, kasali na ho dito yung aking interpretation po, mga kabida, no? Unang-una, siguro hindi inimbita po ni Trump po itong si Marcos. Dahil ho, unang-una, hindi ho sila magkakilala, no? Okay? Si President Trump naging president sa kanyang first term na ang presidente po ng Pilipinas that time ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po. Yun, doon sila nagkadaupang palad, no? Naging magkaibigan, no? In fact, may mga instances po mga kabida na pinuri po ni Trump po itong si Digong, no? At the same time, itong si Digong, pinuri po niya itong si Trump. Kasi magkapareho kasi sila ng style no? Pangalawa po, mas kilala po ni Trump po itong si Xi Jinping kaysa kay Pangulong Marcos. Kaya lang sinabi ko po, hindi ho sila magkakilala ni Marcos.
Most likely, hindi pa po sila nagkadaupang palad. Ano po, no? Alright? Pangatlo, yung China po ay pangalawa po sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Natural, kung ikaw yung presidente po sa pinakamalakas at pinakamalaking ekonomiya, imbitahin mo talaga, kung may occasion talaga, yung pangalawa o pangatlo. 'Di ba? Yung next to you. Yun po, yun yung sa tingin ko po yung rason po mga kabida, no? At saka may lumalabas din na balita, no? Ito, speculation na naman. Kaya daw hindi ho inimbita po ni Trump po itong si Marcos dahil ho bilang protesta na raw doon ho sa ginagawang pang-aapi daw, no, ng mga Marcoses, ng Marcos administration dito ho sa mga Duterte, lalong-lalo na po kay Pangulong Rodrigo Duterte. So bilang protesta, hindi ho niya ito inimbita si Pangulong Marcos. Initsapuera po niya itong si Marcos. Yun yung mga speculations, no, na lumabas. Again, pwede totoo, pwedeng hindi, no? Yung ganung speculation, mga kabida, no? So, para sa akin, hindi big deal, no? Itong ginawang hindi pag-imbita, no, ni Trump, mga kabida, kay Pangulong Marcos. I guess, si President Marcos din, wala din pakialam mo dito, hindi ho big deal sa kanya, no? Diba? Kasi unang-una, ang importante lang kasi ho dito, ni-recognize po ng Trump administration yung relationship ng Pilipinas at saka ng Amerika, no? Yung pinirmahan po nating mga kasunduan. Yun yung pinaka-importante doon. Kung ako yung presidente, ako yun si Marcos, wala akong pakialam. Kung makipag-close man itong presidente po ng Estados Unidos sa akin o hindi. Diba? Wala akong pakialam. Basta importante, nire-recognize po tayo ng Amerika na pinaka-importante at significant na ally at tinutupad yung kanilang mga kasunduan, yung mga pangako po nila sa atin, walang problema yun. Hindi big deal yun para sa akin, mga kabida. No? Okay? Now, binabasa ko yung mga comments po dito, nakakaaliw. Kasi may mga negative comments, ano po, no? Mga kabida. At tulad na lang po dito, no, kabida, no? Hindi kaya yan ang biglaang pagkakatanggal ni VP at PRRD sa Security Council? Walang connection po ito, no? Yung pagtanggal po kay VP Sara sa National Security Council at kay Pangulong Duterte, wala hong connection ho dito sa imbitasyon ni Trump. Okay? Kasi itong pagkatanggal po nila, kahapon lang yan nangyari, no? Tapos itong imbitasyon, matagal na po, 1 month ahead na po ito, no? O ago. Okay? So yun po, no? So wag ho nating bigyan ng big deal. Kasi mas lalong nakakagulo yun. Di ba? Kung bigyan po natin ng malisa po yun, no? Mga kabida. No? Kasi hindi natin alam, kasi si Trump na talaga may alam kung bakit hindi niya inimbita po itong si Pangulong Marcos, no? Siguro wala naman pong masamang tinapay po itong si Trump, di ba? Kay PBBM. Unang-una, hindi nga sila magkakilala Paano sila magkaroon po ng masamang tinapay po itong si Trump? Maliban lang siguro kung may simpatsya po itong si Trump, no? Siguro kung narinig niya yung mga balita na parang inaapi po ng Marcos administration po itong mga Duterte, baka posible yun, no? Di ba, mga kabida, baka may posibilidad at may katotohanan yung mga lumabas na balita na baka po isang uri po ng protesta yun, ano? Di ba? Yun. Pero let's give him the benefit of the doubt. Okay? Bigyan natin ng pagkakataon po itong si Trump na mag-enjoy doon ho sa kanyang inauguration. Okay, wag ho nating bigyan po ng kulay yan, no, mga kabida. For your comments and your opinion, please comment down. At sa mga hindi pa po subscriber, mga kabida, sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click also the notification bell, and click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po, mga kabida.